Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tumingin si Arlene sa salamin. Katatapos lang ng trabaho niya ngayong araw, kaya oras na ng uwian. Hindi niya maiwasan na hindi sipatin ang sarili niya para siguraduhin kung maganda ba siya. Simula kasi na magkabalikan sila ni Fernan, ay palagi na siyang hinahati nito pa uwi. Minsan pa nga'y sinusundo siya nito. Mabuti na lang at tinutulungan siyang magpalusot ni Aling Flor para hindi mahalata ng lolo niya at ng mga tauhan nito na lihim silang lumalabas at nagkikita ni Fernan. Alam kasi niya na hindi ito papayag na makipagrelasyon siya sa binata. Sa kakakaatras lang ni Almaro sa kasal nila. Alam niya na masama pa ang loob nito sa naging desisyon ni Almaro. Kaya ayaw niyang dumagdag pa doon. Pagkatapos maglagay ng foundation at manipis na lipstick, naglagay din siya ng mascara at blush on. Nang masatisfy sa ayos niya, ay saka siya lumabas ng restroom. Napasinghap siya sa gulat nang makasalubong sila ni Lucy. Pareho silang napahinto at sandali na pinagmasdan ng isa't isa. Parang may kakaiba kay Lucy ngayon. Akmang magtatanong na si Harleen nang mauna itong magsalita. Mukhang nagpapaganda ka ngayon ah. Let me guess, dun ba si binatang Crawford? Kahit kailan talagang chismosa ng babaeng to. How about you? Parang may kakaiba sa'yo ngayon. Puna niya rin dito. Automatiko na humawak ito sa pisngi pagkatapos ng sinabi niya. Talaga? Hindi ba bagay sa akin kapag manipis ang makeup? Napangiwi ang dalaga. Hindi naman ito ang ibig niyang sabihin. Mukhang ang ganda kasi ng mood mo ngayon. Let me guess, makikipagkita ka dun sa lalaking nakita ko dun sa ospital, no? Ganting puna ni Harleen na mula ang pisngi nito. Hindi no? Bakit naman ako makikipagkita dun? Hindi ko type ang pulubing yun, no? Diyan ka na nga, ang chismosa mo. Awang ang labi na sinundan ni Harleen ito ng tingin. Wow ha? Ako pang chismosa sa lagay na to? Samantalang ito ang unang pumuna sa kanya kanina lang. Bago lumabas ng gusali at magtungo sa parking lot, ay sinuri niyang muli ang itsura. Ang usapan nila ni Fernan ay hindi ito lalabas ng sasakyan. Kakatok na lang siya. Pero ang loko, mukhang mas excited pa sa kanya. Kaya naman nakaabang na sa labas habang nakasandal sa kotse nito. Kumaway pa ito sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit dito habang tumitingin sa paligid. Baka kasi mamaya ay makita niya ang mga tauhan ng lolo niya na nakasunod na naman sa kanya. Ang kulit mo talaga. Hindi siya hinayaan nito na makapagsalita. Agad siya nitong hinila at niyakap. Nang maghiwalay sila, ay hinawakan naman ito ang mukha niya at saka siya hinalikan. I miss you, baby. Huwag ka nang magalit. Na-miss ka lang naman ng nobyo mong mahal na mahal ka. Na-miss daw. My God. Kulang na lang ay mamilipit siya sa kilig. Nagkunwari siya na hindi kinikilig at mahinang kinurot ito sa tagiliran. Miss, magkasama lang naman tayo kanina ha. Siyempre siya din naman ay na-miss ito. Ang totoo nga niyan ay hati ang utak niya kanina dito at sa trabaho. Pero nung kang aminin niya yun no, baka kasi lumaki ang ulo nito. Ginayuma mo yata ako. Hindi ka kasi maalis sa isip ko. Banat ng binata, inirapan niya ito. Hindi na kita kailangan gayumahin dahil patay na patay ka na sa akin, Fernan. Malakas siyang natawa na napakamot ito sa kilay habang namumula ang tenga. Napansin niya na kapag nahihiya ito o kinikilig ay namumula ang tenga nito at napapakamot na lang sa kilay. It makes him more handsome than ever. Hindi niya maiwasan na titigan ito. Noong una niya itong nakita noon, talagang humanga na siya sa kagwapuhan nito. 5 taon na ang nakalipas, pero wala itong pinagbago maliban sa lalo itong kumisig. Nadagdagan lang ang edad nito, pero lalo itong naging lalaking tingnan. Kung hindi pa itong ngingiti, kahit sino ay maiilang nalapitan nito kausapin. Ito sigurong rason kaya kahit malakas ang dating nito sa kababaihan, ay pinipili nilang iwasan ng binata. Sabagay, kahit nga siya na naiwas dito, ang tapang kasi kung tumingin ng kulay brown na mata nito. Hindi katulad ni Tita Ferlita at ni Ate Jasmine. Nagmana kasi si Fernan sa daddy niyang si Tito Jeremy. Matapang ang feature ng muka, parang pinagbiyak na bunga ang mag-ama. Pareho silang napalunok ng laway nang sabay silang magkatinginan. Tigilan mo ng pagnasaan ako sa iyong paningin kung hindi mo naman tototohanin. Paos at tila hirap ang boses na sabi ni Fernan. Bumaba ang mata nito sa labi niya. Lalong umalon ang lalamunan nito na para bang may nais na gawin sa kanya. Pilya siyang ngumiti sa nobyo. Well, go ahead baby. Walang pumipigil sa'yo. Malakas siyang napahalakhak nang mamula na naman ang tenga nito at sunod-sunod itong napalunok sa sinabi niya.
Pero mukhang mali na biruin ito. Dumilim kasi ang mga tingin nito sa kanya at pamilyar sa kanya ang paraan ng pagkakatingin nito sa kanya. Mabilis na pumasok siya sa kotse nito. Rinig niya ang mahinang mura nito, kaya naman natawa siya lalo. Mabuti nang umalis na sila bago siya pang makain ito. Knowing Fernan, alam niya ang pilyong pumapasok sa isip nito ngayon. Hindi maipinta ang mukha na pumasok ito ng kotse. Tinakpan ni Harleen ang bibig at tumingin sa labas ng bintana para hindi nito makita ang pagpipigil niya ng tawa. Alam kasi niya na sobrang nagiinit ito ngayon. Sa bagay, napansin na niya iyon simula na bumalik siya. It seems you're happy when I'm suffering like this. Bago pinaandar ni Fernan ng kotse, ay nakangisi siyang lumingon sa nobya. And you will regret it, I'll promise. Napalunok ng laway si Harleen, hindi dahil sa takot o kaba, kundi sa excitement. Wala pa itong ginagawa, pero parang kinikiliti na ang katawan niya. Isipin pa lang na may gagawin sa kanya si Fernan. Ito yata ang epekto ng walang bad life ng 5 taon. Let's see, baby. Aniya sa pilyang paraan habang namumula ang kanyang pisngi. Nang marinig nito ang sinabi niya, natigilan si Fernan at napalunok. Hanggang sa matawa ito ng malakas. Baby? It sounds good to hear that from your mouth, huh? It makes me more hot, Fernan. Mukhang mapapasubo siya sa mga sinabi niya. Tatawa-tawa si Fernan habang nagmamaneho. Irap naman siya ng irap dito. Pagdating nila sa restaurant ay kumain agad sila. Uuwi kasi siya ng maaga dahil sasabay pa siya ng dinner sa lolo niya kahit na kumain na siya sa labas. Ayaw niya kasi na magduda ito na kaya siya madalas na kumain sa labas dahil may kasama siya. Hindi pa sila nagsisimulang kumain nang mabataan niya ang pamilyar na figura sa sulok ng restaurant. Mabilis na hinila niya si Fernan sa kamay at hinila sa gilid. Kumunot naman ang noon nito nang makita na natataranta siya. Si Lolo at si Tito Samuel ay magkasama. Nang sumilip si Fernan ay naunawaan niya agad ang dahilan kaya nataranta ang nobya. Shit! Gusto niyang hilahin ang dalaga at ipakita sa mga ito na siyang mahal nito. Pero alam niya na sa oras na gawin niya yon ay magagalit ito sa kanya. And he doesn't want that to happen. Ginagalang niya ang desisyon ng nobya. Handa siyang maghintay gaano man katagal hanggang sa magawa nito na sabihin sa abuelo ang tungkol sa kanila. Kumunot ang noo ni Fernan nang hilahin siya sa kamay ni Harleen palabas ng restaurant. Lumipat tayo ng ibang restaurant, baka kasi makita tayo ni Lolo. Balak sana niyang tumanggi sa dalaga, ngunit nang makita niya ang kaba na nakakalarawan sa mata nito, ay hinayaan niya ito na hilahin siya hanggang sa makalabas sila. Alam ni Harleen na ayaw ni Fernan na umalis sila, pero hindi sila pwede magtagal dito, lalo na't narito ang lolo niya at daddy ni Almaro. Nanlaki ang mata niya nang makita si Mr. Manguera na naglalakad. Mabuti na lang at nakayuko ito at hindi sila nakita ni Fernan. Nang sundan ni Fernan ang tingin ng tinitignan ni Harleen, ay napangisi ang binata. Pagkakataon na talagang gumagawa ng paraan para mabunyag ang relasyon nila. Tumingin si Fernan sa kamay ni Harleen na namamawis habang nanginginig. Gusto niya na mabunyag ang relasyon nila ni Harleen, ngunit hindi sa ganitong paraan. Hindi sa paraang matatakot si Harleen. Napasinghap si Harleen nang hilahin siya ni Fernan at isandal sa pader. Fernan! Shh! Yumuko si Fernan at sinakop ng labi nito ang labi niya, habang nakaharang ang malaking katawan nito sa kanya. Nawala ang kaba ni Harleen, hindi dahil sa hindi siya nakita ni Ricky habang nakaharang si Fernan sa katawan niya, kundi dahil sa mabining halik ng binata sa kanya. Saka lamang siya natauhan na bumitiw ito sa kanya. Hinila siya ni Fernan hanggang sa makarating sila sa kotse nito. Nakakahiyaman, pero wala siya sa sarili habang nakahawak sa labi niya. Hindi naman ito ang unang beses na hinalikan siya ng binata. Pero sa tuwing hinahalikan siya nito, ay para siyang teenager na kinikilig ng sobra. Nang tumingin siya kay Fernan, ay napansin niya ang pananahimik nito habang kagat ang sariling labi. Fernan, sorry ha. Hindi naman sa kinahihiya kita. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Gusto ko sana muna na palamigin ang ulo ni Lolo bago ko sabihin sa kanyang tungkol sa atin. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya nito kinikibo. Simula nang umatras si Almaro sa kasal, ramdam niya na siya ang sinisisi nito. Mukhang alam ng lolo niya na siya talagang may problema sa kanila ni Almaro. Tumingin siya kay Fernan nang hawakan ito ang kamay niya. You don't have to say sorry because of that, baby. Naiintindihan ko ang dahilan mo. Hinawakan ni Fernan ang mukha ni Harleen at muling sinakop ang labi nito. Pumikit si Harleen. Hindi niya hinayaan na lumayo ang mukha ni Fernan sa kanya. She cupped his face and hungrily kissed him back. Gumanti ng halik si Fernan sa kanya. Mas malalim at mas matagal. Kanina lang ay kinakabahan siya na baka makita sila ng lolo niya.
Pero ngayon ay wala na siyang makapanakaba sa dibdib niya. Mas tamang sabihin na nag-iinit ang katawan niya. Ang katawan nila. Gutom sila, ngunit mas gutom ang katawan nila kaysa sa mga sikmuran nila. Kung hindi pa tumunog ang cellphone ni Fernan, ay hindi sila titigil sa paghahalikan nila. Fernan, answer it please. Baka emergency yan. Hingal na ungol niya nang patuloy si Fernan sa paghalik sa leeg niya. Ayaw man sagutin, napilitan ang binata dahil sa pamimilit niya. Hello, Mommy? What? Dumilim ang mukha ni Fernan nang marinig ang sinabi ng ina. I'm coming. Fernan, may problema ba? Nag-aalala na tanong ni Harleen sa nobyo nang makita ang pagdilim ng mukha nito. Nag-iwas ng tingin si Fernan. It's nothing, ihahatid na kita sa inyo. Next time na lang tayo mag-dinner. Pagkahatid ni Fernan sa kanya ay agad na umalis din ito. Mukhang malaking problema ang sinabi ng mami nito kaya nag-alala ito ng sobra. Pero mas tamang sabihin na galit ito. Madilim kasi ang mukha nito kanina. Samantala pagdating ni Fernan sa bahay ng magulang, ay nadatnan niya sina Ines at magulang nito sa sala. What are you doing here? Maanghang na bungad niya nang makita ang babae. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ako? Nang makita ni Ines na palapit ang mami ni Fernan, ay agad siyang umiyak. Fernan, pag-usapan natin ang relasyon natin please. Huwag mo naman kaming iwan ng ganito. Naguluhan ang ekspresyon ni Fernan. Mabuti naman at dumating ka na, Fernan. Ani Ferlita sa binata nang makita ito. Lumapit ang ginang at inalalayan si Ines na maupo. Maupo ka muna, iha. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang kumausap sa anak ko. Salamat po, tita. Mabuti na lang at naisip ko na ipalaman tungkol sa kalagayan ko. Pasensya na po sa abala. Hindi ko na po kasi alam kung anong gagawin ko. Ani Ines sabay hagulhol ng iyak. Shit, Ines! Stop crying! Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba tinapos ko ng relasyon nating dalawa? Fernan! Suway ni Ferlita sa anak habang hinahaplos ang likuran ni Ines para pakalmahin ito. Hindi namin tinuro ng daddy mo na takasan ng responsibilidad. Hindi ba't balak nyo naman talaga na magpakasal ni Ines noon? Bakit hindi nyo ituloy ang kasal yung dalawa? Isipin mo ang kinabukasan nila. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Fernan sa sinabi ng mami niya. Wala kung ayaw ni Fernan na pakasalan ng aming anak, wala na tayong magagawa. Pinahid ni Marta ang peking luhas sa mata. Ines, tara na anak, huwag mo nang ipagsiksikan ng sarili mo sa lalaking ayaw kang panagutan. Panagutan? Fernan, hindi ako papayag na hindi mo pakasalan si Ines. Ngayon pa kung kailan magkakaanak na kayong dalawa? Kailangan mong panagutan ng batang dinadala niya. Pagak na natawa si Fernan sa sinabi ng mami niya. Tumayo agad si Ines at nilapitan si Fernan. Pwede ba tayo mag-usap, Fernan? Wala tayong dapat pag-usapan. Talk to her, Fernan. Kailangan yung pag-usapan ng tungkol sa kasal niyong dalawa. Hinintay ni Fernan na umalis ang ina bago hinaklit sa braso si Ines. You witch! Anong kasinungalingan ang pinagsasasabi mo kay mami? Buntis? Walang nangyayari sa atin sa loob ng 5 taon. Paano kita mabubuntis? Saka baka nakakalimutan mo na baog ka, Ines. Hindi ka magkakaanak sa akin o kahit na kanino. Kaya paano ka mabubuntis? Nasasaktan si Ines sa hawak ni Fernan sa braso niya. Ngunit mas masakit ang tahasang pagbanggit nito sa pagiging baog niya. Kung ano man ang plano mo, wag mo nang ituloy. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. We are done, Ines. Hindi kita mahal dahil si Harleen ang mahal ko. Alam kong matagal mo na napansin yon. Kaya ang gumawa ka ng paraan para hindi siya magbuntis, di ba? Ano bang sinasabi mo, Fernan? You witch! Alam ko nang inutusan mo si Dr. Cordon na contraceptive ang ireseta kay Harleen at hindi vitamins 5 years ago. Akala mo hindi ko malalaman ang ginawa mo? Namutla si Ines, ngunit agad din na nakabawi. Bakit? Masisisi mo ba ako? Nalaman ko kay Raul na nagpapagawa ka ng bahay sa ibang bansa. Pero hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol doon. Balak mong dalhin si Harleen doon sa oras na mabuntis siya nun, hindi ba? Kaya hindi mo sinabi sa akin ang tungkol doon. You push me to do that, Fernan. Kung tumupad ka sa usapan natin nun, ay tutupad din sana ako. Lalong dumiin ang hawak ni Fernan sa braso nito. Tama nga siya. Ito ang unang nakapansin na mahal na niya si Harleen noong panahon na yon. Nagbulag-bulagan lamang ito. Hindi ako papayag na maging masaya kayo ni Harleen, Fernan. Hindi ako papayag na mapunta ka sa kanya. Nginisihan ni Ines ang binata. Kapag hindi mo ko pinakasalan, ay sasabihin ko sa magulang mo ang ginawa natin noon kay Harleen. At sasabihin ko din sa lolo niya ang ginawa natin. Sa palagay mo hindi kanya kamumuhian dahil sa ginawa mo sa apo niya? Sa palagay mo matatanggap kanya pagkatapos ng kababuyang ginawa natin sa kanya? Hindi, Fernan.
Hinding-hindi ka niya matatanggap para kay Harleen. At kamumuhian ka pa niya. You witch? Tumawa si Ines ng mahina na siniguro niya na sila lang ang nakakarinig. Ginagawa ko lang naman to dahil mahal na mahal kita, Fernan. Kaya kung hindi ka mapupunta sa akin, sinisiguro ko sa'yo na hindi ka rin mapupunta sa iba. Sa palagay mo ikaw ang pipiliin ni Harleen kapag pinapili siya ng lolo niya? Nang makita ni Ines ang pagdaan ng takot sa mata ni Fernan, ay nakadama siya ng kirot. Kahit kailan ay hindi natakot ng ganito si Fernan. Dinaan niya sa ngisi ang sakit na nararamdaman niya. Hindi ka pipiliin ni Harleen, Fernan? Mahal ka nga siguro niya ngayon. Pero hindi siya tanga para piliin ang taong nanakit sa kanya kesa sa sariling kadugo niya. Pakasalan mo ako, Fernan. Ililihim ko ang ginawa natin at mananahimik ako. At dahil mahal kita, hahayaan kita na makipaglaro ka sa kanya. Total hindi naman ako magkakaanak. Hahayaan kita na magkaroon ng mistress at anak sa kahit sinong babae. Basta sa akin ka uuwi. Sapat na sa akin yon. Nahihibang ka na, Ines. Ikaw at ang magulang mo. Ani Fernan na tiningnan si Ines sa paraang nababaliw na ito. Oo, Fernan. Nababaliw na nga yata ako. At kasalanan mong lahat ng to. Kasalanan? Hindi ba't ikaw nagtulak sa akin na gawin yun sa kapatid mo? Padarag na binitawan ni Fernan ang braso nito. Kung may kasalanan man ako, yun ang pagsunod ko sa plano mo. Dahil sa plano mo, ay nagawa kong sakta na mabuting tao na katulad niya. Hindi kita pakakasalan, Ines. Hinding-hindi. Tuluyan na tumulo ang luha ni Ines. Nagmamakaawa na kumapit siya sa braso ni Fernan. Fernan, please! Tinabig ni Fernan ang kamay niya. Wala akong balak magpakasal sa'yo. Hindi mo ko matatakot na aminin sa kanilang kasalanan na ginawa ko. Tatanggapin ko ang galit ng lolo ni Harleen. Kung hindi man niya ako piliin katulad ng sinasabi mo, handa akong maghintay hanggang ako naman piliin niya. Go on, Ines. Ituloy mong pagsisinungaling sa magulang ko. Soon ay malalaman din naman nila na baog ka at hindi talaga magkakaanak. Malalaman nila na ikaw ang nag-utos sa akin na bilugin ang ulo ni Harleen para paibigin siya at gawin siyang baby maker mo. I don't care kung magalit sila sa akin, Ines. Walang mahalaga sa akin ngayon, kundi si Harleen lang. Kaya tigilan mo ng kahibangan mo. Sinubukan na habulin ni Ines si Fernan, ngunit dumating ang mami nito. Nalapitan siya ng ginang at inalo sa pag-aakala na kaya siya umiiyak ay dahil hindi siya pinanagutan ng anak nito. Hayaan mo, Ines. Kakausapin namin si Fernan. Sigurado ako na malilinawan din si Fernan at pananagutan kayo ng anak niyo. Hinaplos ni Ines ang kanyang tiyan at lalong nilakasan ng pag-iyak. Sana nga po, tita. Hindi ko pa kasi gusto na lumaking walang amang anak namin ni Fernan. Ayaw man ni Ferlita sa dalaga, nakadama siya ng awa dito. Naranasan niya na lumaki ng walang ama ang kanyang anak sa loob ng 5 taon at talagang napakahirap. Kaya naman bilang babae at ina, ayaw niya na maranasan iyon ni Ines at ng apo niya. Nang makita ng mag-asawang Lito at Marta sina Ines at mami ni Fernan, nagkatinginan sila at nakahinga ng maluwag. Tama ang sinabi ni Ines, magiging daan ng mami ni Fernan para makasal silang dalawa. Pagkasakay nila ng kotse, ay agad na nag-usisa sina Lito at Marta sa anak. Pumayag ba si Fernan na pakasalan ka? Nang umiling si Ines ay kumunot ang noon ni Lito at galit na nagsalita. Akala ko ba'y wala ng pagiging problema, anak? Malapit ng eleksyon. Kailangan kong manalo at magamit ang pangalan ng... Papa naman, ginagawa ko naman ang lahat para makuha si Fernan. Kaunting tiis pa. Sigurado na bibigay din siya. Saka mukhang hindi pa naman sila nagkakabalikan ni Harleen, kaya may oras pa tayo. Tiyakin mo, Ines. Wala tayong dapat sayangin na oras. Don't worry, Papa. Gagawin ko ang lahat para pakasalan ako ni Fernan. Pangako ni Ines sa daddy niya. Pagkagaling nila sa bahay nila Fernan, ay dumiretso sila ng uwi. Pero nagulantang sila sa sinabi ng sekretary ng papa niya. Anong ibig mong sabihin na may bago akong kalaban sa pagtakbo bilang gobernador sa bayan na to? Sinong naglakas loob na kalabanin ako? Galit na tanong ni Lito. Sir, hindi ko pa nalalaman kung sino siya. Pero ayon sa mga balitang narinig ko, malakas ang laban niya dahil nakuha niya agad ang puso ng mga tao sa lalawigan natin. Kahit ang ibang kalaban na partido ay ganun din ang sinasabi. Punyeta, hindi ito maaari. Galit na bumaling si Lito kay Ines. Narinig mo sinabi niya, anak? Simula nang kumalat ang balitang hiwalay na ko ni Fernan, ay humina na rin ang pangalan ko. Kapag tuluyan na naglabas ng statement si Fernan tungkol sa hiwalayan ninyo, tiyak na hindi na ako mananalo. Bumaling si Marta sa sekretary at nag-utos. Alamin mo kung sino ang bagong kalaban ng aking asawa. Iulat mo agad kung sino ang taong yan. Yes, ma'am. Sagot nito bago umalis. Palakad-lakad si Lito sa buong sala. Maging si Marta at Ines ay nababahala.
50-50 na ang chance na manalo ang papa niya sa eleksyon. Ngunit ang chance na iyon ay mukhang mawawala pa dahil sa taong tatakbo bilang gobernador. Walang sino man ang malakas sa mga taong bayan sa lugar nila. Ang tatlong magkakalaban ay halos pantay sa survey ng botohan. Ngunit ang bagong tatakbo, malakas sa mga taong bayan. Hindi ito maaari. Malakas na hinampas ni Lito ang kamay sa mesa. Hanggang ngayon ba hindi pa rin natatagpuan si Ismael at Sharon? Umiling si Marta sa asawa. Ang pag-asa nila na manalo ay lalo naging malabo dahil ang dating asawa ni Sharon ay tumanggi ng suportahan sila. Ang babaeng papakasalan naman ni Ismael ay umatras din na tulungan sila. Buwisit talagang mga anak mo, Lito. Wala silang mga pakinabang. Tumawag si Lito ng kasambahay at nagpadala ng alak. Pumuntong hininga naman si Ines. Ayaw niya na nakikitang problematic ang magulang niya, lalo ng papa niya. Isa lang ang solusyon sa lahat ng problema nila. At si Fernan yan. Peste ka talaga, Harleen. Kung pumayag lang sana ito na suportahan ng magulang niya, ay hindi na sila hahantong sa ganito. Kinuha ni Ines ang cellphone niya na tumunog ito. Hello? Kamusta na? Natigilan si Ines. Pamilyar ang tinig ng babae. Sharon? Nang marinig nila Lito at Marta ang pangalan na binanggit ng anak, ay nagmamadali silang lumapit kay Ines. Kinuha ni Lito ang cellphone at kinausap ang anak. Mabuti naman na tumawag ka. Anong kalokohan ang ginawa mo? Alam mo ba na dahil sa pag-iwan mo sa asawa mo, ay nabawasan ang mga taong tumutulong sa pamilya natin? Hindi mo na naisip ang anak mo at pinairal ang pagiging makasarili mo. Sa kabilang banda, kumuyom ang kamao ni Sharon nang marinig ang sinabi ng papa niya. Hindi siya kailanman naging makasarili at alam ng Diyos yan. Ngunit kung pagsalitaan siya ng papa niya ay para bang napakasama niya. Ano pa bang aasahan mo sa mga anak mo sa labas na yan? Wala silang silbi. Mga mangmang at inutil. Rinig ni Sharon na sabi na madrasta. Malungkot na tumango ang ulo ni Sharon. Maging si Ismael nakikinig sa kanilang usapan ay napailing. Wala na talagang pagbabago ang kanilang magulang. Tumawag lang naman ako para kamustahin kayo. Bumuntong hininga si Sharon at malungkot muli na nagsalita. Sobra na ang tulong na binigay ko sa inyo, Papa. Ginawa kong lahat ng utos nyo. Nakiusap ako sa inyo na huwag niyong gagalawin nun si Harleen. Pero anong ginawa nyo? Tinuloy nyo pa rin ang balak nyo. Maging si Ismael ay sinubukan nyo rin gamitin. Hindi na talaga kayo magbabago, Papa. Wala nang mahalaga sa inyo kundi puro pera at kapangyarihan. Hindi nyo naisip na anak nyo rin kami at kailangan yung pahalagahan. Napakasama nyo talaga. Pinahid ni Sharon ang luhang naglandas sa pisngi niya. Noong nakunan ako dahil sa bubog ng asawa ko, wala akong nakuha maski katiting na pag-aalala para sa inyo. Imbis tulungan ako, ay tinaboy niyo ako pabalik sa asawa ko. Wala kayong puso. Nung araw na yon, naalala ni Sharon ang sinabi ng papa niya. Natural lang sa lalaking manakit anak. Hindi ibig sabihin niya na hindi ka mahalaga sa kanya. Pabalik ka sa asawa mo. Huwag ka na mag-inarte dyan. Namatay ang anak mo dahil yun ang kalooban ng may kapal. Magkakaanak ka pa naman, kaya hindi ka dapat malungkot sa pagkawala ng batang hindi pa naman isinisilang sa mundo. Ito ang mga katagang sinabi ng papa niya na halos ikadurog ng puso niya. Hindi na nga ito naging mabuting ama, hindi pa to naging mabuting tao. Halos mag-agaw buhay siya ng panahon na yon. Tanggap niya na wala siyang makukuha na awa dito. Pero ang anak niya, wala man lang itong nakuhang simpatsya sa kabila ng sinapit nito. 7 buwan ang tiyan niya nung mamatay ang anak niya sa sinapupunan niya dahil sa napangasawa niya. Pero ngayon ay masaya na siya. Hindi lang dahil hiwalay na sila na dating asawa, kundi dahil nakakulong na din ito ngayon. Sa tulong ni Harleen ay naipakulong niya ang walang hiyang asawa niya, na walang ginawa kundi ang mababay at saktan siya. Ngayon ay humihimas na ito ng rehas. Kailan ka babalik sa asawa mo? Tanong ni Lito kay Sharon. Anal na ang kasal namin, Papa. Wala nang dahilan para balikan ko pa siya. Nagulat ito sa narinig, maging sina Marta at Ines. Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa bagay na to sa amin? Para ano? Para ipagkasundo niyo na naman ako sa kung sino? Hindi itinago ni Sharon ang hinanakit sa boses. Hindi na ako papayag na turuan niyo ako kung anong dapat kong gawin. Malaki na ako. Kami ni Ismael. Wala na kaming balak magpahawak sa leeg. Sa kaduda ko na matutulungan ka rin niya, Papa. Nakakulong na dati kong asawa. Hindi mo ba alam? Akmang magtatanong pa si Lito nang putuli ni Sharon ng tawag. Hiwalay na sila at nakakulong na si Jason? Kailan pa? Umiling si Lito. Hindi ko alam, Marta. Si Ines na nakikinig ay kunot ang noo sa pagtataka. Bakit tumawag si Sharon para sabihin na sa kanila nakasalalay ang plano nito? Ano kaya ang mangyayari ngayong tila wala ng pag-asang manalo si Lito sa eleksyon bilang gobernador?
Sino kaya ang taong nagtangkang kalabanin siya? At ano ang gagawin ni Ines para makuha si Fernan? Yan ang ating